May mga taong mayaman, pero walang galang. May mga taong walang-wala, pero punong-puno ng kabutihan. Pero paano kung dumating ang araw na susubukin ang dalawa? Sino ang tunay na yayaman? At sino ang tuluyang mawawalan ng lahat? Sa isang baryo sa gitna ng kabundukan, kung saan ang umaga ay sinasabayan ng tilaok ng manok at huni ng mga ibon, matatagpuan ang isang lugar na tila payapa sa paningin. Ang hangin ay sariwa, ang lupa ay mataba, at ang mga palayan ay kumikislap tuwing tinatamaan ng sikat ng araw. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, may mga kwentong hindi nakikita ng mata. May inggit, may pagmamataas, may mga pusong unti-unting nagiging matigas. Sa dulo ng baryo, may isang maliit na kubong gawa sa kahoy at pawid. Dito nakatira si Mang Tino, isang payat na lalaki, maitim ang balat dahil sa araw, at may mga kamay na bakas ang hirap ng buhay. Ngulit kapag gumiti siya, parang gumagaan ng paligid. Nung bata pa siya, ulila na siya ng ama. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya ng isang bagay na hinding-hindi niya nakalimutan. Anak, kahit wala tayong pera, siguraduhin mong hindi mawawala ang respeto mo sa kapwa mo. Lumaki siyang bit-bit ang mga salitang iyon. Kahit mahirap, kahit minsan siya ang inaapi. Nagising si Mang Tino bago pa sumikat ang araw. Tahimik siya ang bumangon, nag-unat at tumingin sa maliit nilang bintana. Salamat po, panibagong araw na naman. Lumabas siya ng bahay, dala ang kanyang lumang sombrero at araro. Habang naglalakad sa makitid na daan, nakasalubong niya ang kapitbahay na si Aling Nena. "Magandang umaga po, Aling Nena." "Oo na, umaga na nga." Saglit siyang natigilan, pero ngumiti pa rin. Siguro pagod lang siya, naisip niya. Habang naglalakad siya papunta sa bukid, hindi naman mahirap maging magalang. Bakit kaya ang iba parang ang bigat-bigat nito para sa kanila? Ang bukid ni Mang Tino ay maliit lamang. Hindi ito kasing lawak ng iba. Hindi rin ito kasing yaman ng lupa ng mga mayayamang magsasaka. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang mundo. Dito siya nangangarap. Dito siya umaasa. Habang nagtatrabaho siya, napansin niyang hindi pantay ang tubo ng kanyang mga pananim. "Mang Tino, naku, mukhang kulang na naman sa pataba." Umupo siya sa lupa, pinunasan ng pawis. "Kung may sapat lang akong puhunan." Ngunit tumayo ulit siya at nagpatuloy. Sa kabilang bahagi ng baryo, may isang malaking bahay na gawa sa sementong matibay. May malawakang lupain, may mga trabahador, may mga kagamitan. Ito ang mundo ni Mang Cardo. "Hoy, bilisan nyo! Binabayaran ko kayo hindi para magpahinga." "Pasensya na po, Mang Cardo. Walang pasensya dito." Habang pauwi si Mang Tino, nagkasalubong sila. Mang Tino magalang. "Magandang hapon po, Mang Cardo." Sandaliing katahimikan. Mang Cardo nakataas ang kilay. Walang ngiti, walang sagot. Naglakad lang palayo. Huminto si Mang Tino. Ganito na lang ba talaga siya? Mulit, umiling siya. Hindi ko kontrolado ang ugali ng iba. Pero, kontrolado ko ang akin. Mumiti siya muli. At nagpatuloy
sa paglalakad. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa. Asawa, kamusta ang bukid? Sandaling katahimikan. Mang Tino mahina ang ngiti. Ayos lang, kakayanin. Ngulit halata sa kanyang mga mata na may bigat. Gabi, tahimik. Nakaupo si Mang Tino sa labas ng kanilang kubo, nakatingin sa mga bituin. Hanggang kailan kaya ganito? Kaya ko pa ba? Ngunit naalala niya ang kanyang ina. Anak, ang taong marunong gumalang, hindi pinapabayaan ng Diyos. Pumikit siya. Huminga ng malalim. Magtitiwala ako. Hindi pa niya alam na ang simpleng paniniwala niyang iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. At doon, malalaman kung ang kabutihan ba ay sapat para mabuhay. Lumipas ang mga araw at ang dating tahimik na baryo ay unti-unting nagbago. Ang hangin na dati sariwa, naging mainit. Ang lupa na dati basa, nagsimulang magbitak. Dumating ang tagtuyot. Habang nagdidilig si Mang Tino, napansin niyang mabilis matuyo ang lupa. Mang Tino, parang hindi na sumisipsip ang tubig. Tinusok niya ang lupa gamit ang daliri. Matigas, tuyo, parang nawalan ng buhay. Hindi ito normal. Kung magtutuloy-tuloy ito, paano na? Sa palengke, nagtaasan ng presyo ng binhi at pataba. Aling Nena, naku Tino, doble na ang presyo ngayon. Mang Tino, ganun po ba? Tinitigan niya ang hawak niyang kaunting pera. Sapat lang ito para sa pagkain o sa bukid. Hindi siya agad bumili. Tahimik siyang naglakad palayo. Kung pipiliin ko ang bukid, paano ang pamilya ko? Isang gabi, inuubo ang kanyang asawa. Asawa, Tino, parang nilalagnat ako. Kinabahan siya. Sandali lang, kukuha ako ng gamot. Ngunit pagdating sa tindahan, kulang ang pera niya. Tindera, pasensya na Tino, hindi na kita pwedeng pautangin. Tahimik. Mahaba ang katahimikan. Habang pauwi, hindi ko man lang kayang gamutin ang asawa ko. Napahigpit ang hawak niya sa maliit na supot ng gamot na kulang pa. Sa baryo, kumalat ang usapan. Tingnan mo si Tino, hindi na nga umaangat, nagbibigay pa sa iba. Hindi praktikal, kaya hindi umaasenso. Narinig niya ito habang dumadaan. Hindi siya lumingon, ngunit ang kanyang mga mata unti-unting napuno ng lungkot. Isang hapon, dumating si Mang Cardo sa kanyang bukid. Nakaayos, may dalang mga tao. Mang Cardo, Tino, mukhang nahihirapan ka na. Tahimik si Mang Tino. Mang Cardo, nakangisi. May alok ako. Ibenta mo sa akin ang lupa mo, kahit kalahati lang. Mang Tino, hindi ko po kaya. Mang Cardo, isipin mo, may pera ka na, may panggamot ka pa. Tama siya. Ito na ang pagkakataon. Pero ito na lang ang meron ako. Napapikit si Mang Tino. Pasensya na po. Hindi ko kayang isuko. Bahala ka. Pero huwag kang lalapit sa akin kapag wala ka ng makain. Ilang araw pa, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang mga pananim ni Mang Tino ay nagsimulang malanta. Unti-unting namamatay. Mang Tino, huwag naman sana.
Hinawakan niya ang isang tuyong halaman. Lumuhod siya sa lupa. Ito na ba ang katapusan? Ganito na lang ba? Sa unang pagkakataon, halos mawalan siya ng pag-asa. Sa baryo, nagkaroon ng kaguluhan. Iisang balon na lang ang may natitirang tubig at kinokontrol ito ni Mang Cardo. Hindi pwedeng kumuha ang iba. Utos ni Mang Cardo. Paano naman kami? Mamamatay na ang mga pananim namin. Sigawan, tulakan, galit. Tahimik lang siyang nakatayo. May hawak na timba. Hindi siya lumalapit. Kung makikipag-agawan ako, magiging katulad lang nila. Dahan-dahan siyang umatras. Isang kapitbahay ang lumapit sa kanya. Kapitbahay, Tino, sumuko na ako. Ibebenta ko na ang lupa kay Cardo. Mang Tino, sigurado ka na? Kapitbahay, naiiyak. Wala na akong choice. Unti-unting nauubos ang mga magsasaka. Unti-unting lumalalaki ang kapangyarihan ni Mang Cardo. Gabi, tahimik, ngunit mabigat. Nakaupo si Mang Tino sa katabi ng kanyang asawa na may sakit. Asawa, Tino, kung kailangan, ibenta mo na ang lupa. Napatingin siya. Mang Tino, hindi ko kaya. Asawa, mas mahalaga ang buhay. Ano ang tama? Ang prinsipyo o ang pamilya? Luha ang pumatak sa kanyang mata. Kinabukasan, habang halos wala nang natitirang lakas si Mang Tino, may isang anino ang lumapit sa kanyang bukid. Isang matandang lalaki, halos hindi na makalakad. Iho, kahit tubig lang. Napatingin si Mang Tino sa kanyang hawak na maliit na lalagyan ng tubig. Iyon na lang ang natitira para sa kanila. Tahimik. Mahabang katahimikan. Kung ibibigay ko ito, paano kami? Kung hindi ko ibibigay, anong klaseng tao na ako? Unti-unti niyang iniangat ang lalagyan, ngunit hindi pa malinaw kung ano ang kanyang magiging desisyon. At sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ang nakataya. Tahimik ang paligid. Nakatayo si Mang Tino, hawak ang huling sisidlan ng tubig. Ito na lang ang natitira, pero paano kung siya ang mamatay? Napapikit siya at dahan-dahan iniabot ang tubig. Lolo, inumin niyo na po. Tumalikod siya. Luha ang tumutulo. Bahala na. Biglang tumahimik ang mundo at mula sa lupa may tumulong tubig. Isa, dalawa, hanggang sa nabasa ang tuyong lupa. Unti-unting nabuhay ang paligid. Lumapit ang matanda. Tino, ikaw lang ang hindi nagbago. Dumating si Mang Cardo. Ama? Ang matanda pala ang tunay na may-ari ng lupa. Binigay ko ang yaman, pero hindi ang puso. Lumuhod si Mang Cardo. Tino, patawad. Ngumiti si Mang Tino. Hindi pa huli ang lahat. Mula noon, nagbago ang lahat. Bumalik ang buhay sa baryo at natutong magpakumbaba si Mang Cardo. Kung ikaw ay pinapahiya, kung ikaw ay minamaliit, kung pakiramdam mo walang nakakakita ng kabutihan mo, huwag kang titigil. Dahil sa mundong puno ng pagmamataas, ang taong marunong gumalang ang siyang tunay na mayaman.
Dahil sa huli, hindi pera ang maaalala ng tao sa'yo. Hindi lupain, hindi kapangyarihan, kundi kung paano mo sila tinirato noong wala ka nang maibigay. At doon, nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao.